have I will fight for the Visayas! 15 years na, wala yung Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion, no? Dito nga po sa kumakalat ngayon dito sa social media ng intensyon ni Attorney Rowena Guanzon na tumakbo na senador sa darating na 2028. Oh my God, grabe mga kababayan. So noon pa man mga kababayan, iniisip ko na din na paano kung tumakbo nga itong isang Rowena Guanzon 'no, sa pagkasenador ay talaga naman mga kababayan, talagang bardagulan talaga 'to. Kilala niyo naman 'to si Attorney Rowena Guanzon 'no, year 2022 during Uniteam 'no, during our campaign na sinuportahan nga natin 'tong Marcos Duterte. Talagang galit na galit kami dito kay ano, kay Attorney Rowena Guanzon kasi nga siya yung napakaingay 'no about dito sa disqualification ni BBM. So that time kasi mga kababayan, talagang suporta talaga yung ibinigay namin 'no sa tambalang Marcos Duterte. Kaya lamang hindi na natin namalayan na ganito na yung nangyari sa Uniteam 'no. Akala natin na may continuity na mangyayari at magtutuloy-tuloy yung iniwang magagandang legasiya o mga magagandang proyekto na nasimula nung panahon ng Duterte administration. But all of the sudden mga kababayan, ito nga year 2026 na at grabe, pahirap ng pahirap yung buhay ng Pilipino at sumabay pa itong giyera sa ano nga no, Iran at Israel na kung saan malaking dagok din ito sa atin ng petrolyo, pagtaas ng fuel, no, yung gasolina, diesel. So, grabe mga kababayan yung domino effect. At bukod nga dyan mga kababayan, dito sa sarili nating bansa, yung problema natin sa korupsyon at ito nga yung flood control scandal na hanggang sa ngayon, no, grabe, unti-unti nga nauungkat yung ilang mga bagay, mga ebidensyang mga lumulutang, mga taong gustong magsalita at mag-witness sa talagang nalalaman nila patungkol nga dito sa mali-maletang pera na di umano'y dineliver nila sa mga ilang mga matataas na opisyal dyan sa gobyerno. Kaya sa aking palagay mga kababayan na itong si Attorney Rowena Guanzon ay talagang magiging epektibo bilang senadora ng Pilipinas 'no, dahil sa kanyang tapang, malasakit at yung tunay na oposisyon 'no. Kasi kung mapapansin niyo noon mga kababayan, talagang tinitira niya itong si Marcos 'no, itong si BBM nga 'no, na napakadami niyang sinasabi about dito. At ngayon nga mga kababayan ay alam niyo yun 'di ba, parang pagka sinasabi nila, "Oh, nabudol ka din," 'di ba? So marami talagang nabudol na Pilipino dito nga kay BBM dahil nga sa kanyang mga ipinangako noong eleksyon. Kaya maraming mga kababayan natin yung naniwala din sa kanya. Kaya lang, hati kasi yung opinyon mga kababayan. Syempre may mga loyalista, may mga DDS, at may mga Pinklawan, may Dilawan, may mga kaliwang grupo. So napakarami na 'no. Kaya nga ngayon dito sa ating bansa talagang divided ang mga Pilipino, na akala natin itong Uniteam na susuportahan natin is siya yung magiging way upang mag-unite lahat ng kulay. So mawawala na yung kulay ng politika pagka sila na yung naupo. Kaya lang hindi natin akalain na ito na pala yung magiging mitya 'no, ng ganitong sitwasyon ng Pilipinas na talagang grabe, kahit ano kasing propaganda ang napapakinggan natin sa administrasyon na 'to, kahit anong magagandang sinasabi ni Auntie Claire na kesyo may mga investment, okey naman ang ating bansa, sabi ni BBM in good shape daw tayo. So makikita at mararamdaman ng mga normal na Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan, sila yung unang naaapektuhan nung problema. At isa na din tayo diyan 'no sa makakapagpatunay mga kababayan, lalo na sa mga pangunahing bilihin sa merkado kagaya ng bigas, 'di ba? Tayo ay may maliit na kabuhayan na
Isa din sa pangunahing, produkto natin is yung bigas, mantika. So, imagine ninyo mga kababayan, grabe yung presyo ng bigas ngayon sa merkado. Talagang, yung nabibili natin dati na 1,000, 1,100, ngayon 1,450 na. Imagine niyo 1,480 ang 25 kilos. Imagine niyo 'yan mga kababayan, dati ₱55, makakain ka na ng masarap na bigas, ₱50 to ₱55, ngayon ₱60, ₱65 na. Imagine niyo 'yun kahit sa simpleng, mamamayang Pilipino lang, kahit sabihin mo na ₱5 o ₱10 ang naidagdag sa bawat kilo, malaking bagay na 'yun, eh, 'di ba? Ang mahirap pa mga kababayan, tumataas ang bilihin pero yung sahod ng mamamayang Pilipino, stay pa rin dun or kung tumaas man, tataas din yung bilihin, eh, di para saan pa ang pagtaas ng sahod? 'Di ba? So, ang dami pang problema ng ating bansa. Tumingin kayo sa, healthcare system natin. Napakaraming mga kababayan natin, yung mga nalalagutan na lang ng hininga na hindi man lang nila naipaglaban yung kanilang buhay dahil nga siyempre sa kanilang karamdaman, alam nila na wala ng, solusyon at, ipinapasa Diyos na lang yung kanilang buhay. So, grabe 'no, masakit sa pakiramdam yun mga kababayan 'no, na hindi nabibigyan ng pantay-pantay na access when it comes sa healthcare system. Kaya sa tingin ko itong si Attorney Rowena Guanzon, talagang, kung sakaling itutuloy niya o talagang plano niya na talaga na tumakbo bilang, senadora ng ating bansa, isa 'to sa iboboto ko. Isa 'to sa mga ano ko, ah parang choice ko na piliin kasi talagang wala siyang ano, wala siyang kinikilingan. Dun lang siya sa kung ano yung katotohanan 'no. Hindi naman porke siya ay, tumitindig kay, VP Sara Duterte, talagang DDS na siya. Hindi mga kababayan, makikita talaga natin sa kanya na may sarili siyang, disposisyon sa buhay. Since nakikita niya naman Marcos Duterte, sino ang pipiliin niya dito sa dalawa at sino ang may nagawa talaga at napatunayan, dun lang siya, 'di ba? Alam naman natin si Attorney Rowena Guanzon ay kilala bilang supporters ni ano, Leni Robredo 'no, alam niyo naman yung campaign niyan, 'di ba? Talagang nakikipagbardagulan 'yan si Attorney Rowena Guanzon at talagang grabe yung gigil namin diyan kay attorney dahil nga, yung mga ano niya, mga binibitawan niyang salita talagang matapang, matapang 'tong si Attorney Rowena Guanzon. But, yung nakaupo na nga itong si BBM at si VP Sara Duterte, ano na, natapos naman na yung ano niya, yung pambabatikos niya. So, handa na siyang, sumuporta 'no, dito sa administrasyon na 'to. Kung talagang maganda naman yung, hangarin ng administrasyong ito, wala naman tayong magiging problema dun, 'di ba? Kung maganda naman yung magagawa, maganda yung ginagawa, palakpakan. Pero kung may maling nakikita sa administrasyon, dun tayo mag-call out 'no, sa ating mga government official. Kasi, nandiyan sila para, tayo ay, pamunuan ng tama, dalhin tayo sa tamang landas, paunlarin ang ekonomiya, paunlarin ang kabuhayan ng bawat mamamayang Pilipino. Dahil tayo yung nagluklok sa kanila, tayo yung kumbaga employer nila, na tayo yung nag-hire sa kanila na sila yung, manguna para sa atin. Pero all of the sudden mga kababayan, yung nangyayari ngayon sa ating bansa parang isang malaking sarswela 'no, na wala ka ng nabalitaan, napaka-toxic na ng, media, social media, mainstream media. Sobrang ano na, parang kada scroll mo na lang puro mali-maletang pera, puro flood control project. Parang wala na bang ano, wala na tayong nababalitaan, pagmulat pa lang ng mata mo makikita mo na yung mga bangayan sa gobyerno, parang sila-sila na lang. Nawawala na talaga yung essence ng, pagiging, leader nila, pagiging, appointed nila, pagiging, public servant nila, na nawawala na yung kapakanan talaga ng mamamayang Pilipino. Imagine niyo 'yan 2026 na, 2 years na lang 'no, maghahalala na naman, mag-e-eleksyon na naman. Ano ba yung ano nangyari? Ano ba yung mas tumatak sa utak ng mamamayang Pilipino, 'di ba, kundi korapsyon, 'di ba? At itong korapsyon na 'to mga kababayan ay hindi talaga mawawala kung hindi papalitan ang sistema. Tunay na reforma, walang napapanagot, kulang sa, transparency and accountability. So, magpapatuloy lang 'to, hindi 'to mawawala. Kaya kinakailangan talaga yung susunod na magiging presidente mga kababayan ay may tapang, may malasakit sa tunay na
pangangailangan ng mamamayang Pilipino at may vision 'no, para sa ating bansa. Yung tunay na vision na para sa mamamayang Pilipino at hindi iisipin yung pansariling interes. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung susunod na presidente talagang mahihirapan. Dahil sa sobrang, gulo, sobrang laki ng damage na nangyari imbes na, yung susunod na administrasyon ay ipagpapatuloy na lang yung, magandang, nasimula nung, nakatapos na administrasyon, hindi, eh. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte mga kababayan, kinakailangan ng at least 25 to 30 years bago maka-recover talaga ang Pilipinas. So, grabe 'no, napakatagal na panahon at ilang administrasyon pa ang, pagdadaanan para makamit natin yung ating, minimithing mayaman at masaganang, bansang Pilipinas. So ayan, kung gusto niyo mapanood yung kabuuang, video mga kababayan ay bisitahin niyo po yung SMNI News, integrated at, panoorin niyo po yung kabuuang konteksto nito 'no. At kung sino yung mga nakapanood diyan, i-share niyo po yung video dahil sobrang nakaka-ano, nakakaaliw mga kababayan at parang nagkakaroon ulit tayo ng, pag-asa na kapagka may mga ganitong matatapang na mga individual na gustong, baguhin at makapag-contribute ng pagbabago sa Pilipinas, eh, alam niyo yun, kahit konting hope 'no, meron tayong nakikitang, liwanag. So again, kung ito man ay kumpirmado mga kababayan na si Attorney Rowena Guanzon ay tatakbo talaga bilang senador ng, Pilipinas ay talagang I'm so proud of her at, talagang we will support her all the way. Salamat po.